introduce our very special guest tonight, Tita Arlene. Yes, syempre, sabi nga natin, lagi natin siya Oo, at nakakasama-sama, malapit mga siya sa pagtutupad. puso ng rhythm. Opo, isa po siyang freelance musician and music teacher, Tita Yes. Ryan. At alam ko na guest na natin siya Yes, before dito oo. sa Rhythm. Mula din po siya sa lokal ng Santa Santa Rosa, Rosa. distrito ng Calamba City. Hindi na po natin papatagalin pa. Hello po, Ka Ana Marie Santos or Ka Kaana. Ana. Hello po, kumusta Hello po po. kayo? Thank you po, Magandang thank gabi you. po. Magandang gabi po, Kuya Ryan at Ate Arlene, at syempre sa ating mga tagapakinig po ngayon sa Rhythm. And salamat po dahil binigyan niyo po ako ulit ng pagkakataon na mag-guest po ako mali dito sa inyong palatuntunan. Yes, of course, Opo. Kaana, alam namin na talagang marami na namang matututunan yung ating mga Yes. tagapakinig. Gaya nung first time that you were Mm-mm. here. Kumusta ba kayo, Kaana? Sobrang excited po ako every time na may chance po, may nakatanggap po ako ng message from sa Rhythm po na kailangan daw po ako mag-guest. Natutuwa din po ako kasi maski ako din po, kailangan ko din pong i-review yung mga natutunan ko para sa ating po mga tagapakinig. Yes, tama po yan. Yes. Aba, Tita Arlene, at sa ating po mga nakikinig, sama-sama tayong mag-review mamaya, Tita Arlene, ano? Tama. Kasama si Kaana about brass Brass and and then wind instruments. instruments. Pansamantala po ay syempre, pakinggan muna natin ang first INC original music na requested ng kapatid na Elsie, ang awiting Tapat Hanggang Wakas. Ayan, at talaga namang napakagandang awitin. Welcome back! You are still tuning in to Rhythm po at live na live pa rin po tayong mapapakinggan sa INC Radio DZM 954 kHz at INC Radio YouTube channel, maging sa INC PC FB page. Yes, At sa Sebsi page. Yes, at Yes. gaya po ng naipangako namin sa inyo ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Kaya naman, let's welcome back Sister Ana. Ana, ayan, pag-usapan po natin itong napakagandang topic natin sapagkat alam namin a lot of listeners right now are excited to hear about, first and foremost, yung difference between brass and wind instruments. Ano nga po ba yung pagkakaiba nito? Basically kasi pag sinabi mong wind instrument, magkakasama na sila dyan yung brass at yung tinatawag na woodwind. Ito yung laging nakupoint na term na wind instrument. Sila yung woodwind. So basically pareho lang yung wind instrument, magkasama yan brass at woodwind. So, siguro yun yung medyo may confusion, nakala nila magkaiba yung brass and wind. So wind, yun yung pinaka-category as an instrument. Then under that, yun yung brass and wind. So ganun siya. So yun ang magkaiba bale, yung brass at saka yung woodwind. So marami siya actually mga differences maraming pagkakaiba yung brass at wood. Una-una dyan siguro yung sasabi natin yung material. Pag nakita mo sila, basically kasi brass, so ang gamit na material ay metal. On the other hand, yung woodwind na tinatawag, wood, from wood. Kasi nung unang panahon kasi talagang nag-start siya as wood talaga siya. Siyempre, nag-evolve na tayo through the years na ngayon, makikita natin may mga woodwind instrument na metal na nagkakaya ng instrumento ko na flute, which is under woodwind siya. So ngayon metal na siya. Pero before siguro mga 1800s or 17th century, wood talaga siya. After that, ng mga 1800s na, doon na siya naging metal. Tapos ngayon, iba-iba na rin yung, hindi na lang necessarily wood siya kasi may iba-iba na rin materials na ginagamit for that. May plastic na o yung tinatawag na resin or yung, dati yung metal na pinaka-popular, yung nickel silver plated na tinatawag. And then meron din, yung nga nauso din yung siya ko kanina plastic. And then merong lumabas sometime in, siguro during the 80s or 90s, parang karoon ng tinatawag na hybrid. Ito
ito yung, bawa yung dalawang metal na pinagsama to create that instrument. So, ganon. Same goes with brass. Sa materials, actually, dun iba sila. Oo. Pero matanong ko lang, follow up lang to Ana, no? Kasi curious ako eh. Have you ever tried playing yung wood at saka, kasi ikaw nakikita ka namin metal na yung gamit mo eh, no? Pero which is easier to play by, yung bang metal or yung wood? You would. Kasi may collection ako ng ng iba-ibang klaseng flute na wood, yung mga native. So, lahat kung makita ko kahit sa kalsada, kung may kumakatok sa kotse, tapos may went, nakita ko flute, bibiling ko yan. So, nakakatawa kasi yung iba yung feeling when I'm using the metal and the flute. But wala akong ayaw or gusto. Pareho kong gusto kasi different yung tone at saka yung texture ng sound. So, mas gusto ko pareho Though, I don't know kung na-notice nyo na, minsan sa tupad, may ginagamit ako na yung ginagamit kong head joint ay hindi metal kundi wood. Yes. Yun yung kulay itim. So, parang gusto ko ma-experience yung tunog na kahoy, pero metal yung ginagamit ko. So, yun yung kailangan pinaghalo ko na siya. Halo ko din. Para ma-achieve ko yung gusto ko tunog. Yes. Yes. Ana, how about doon naman po sa brass instruments, di ba po? Paano naman po ba yun nakaka-produce ng sound? Ayun. So, ituloy natin yung differences nilang dalawa, ng brass at saka ng wind or yung woodwind. So, syempre sa brass, mas more of, kung napapansin niyo, mas malalaking instrumento ng brass. Bakit? Talagang metal sila. So, kailangan mas malaking air at saka sila yung tinatawag na lip vibrated instrument. So, nagdedepende sa lips sa ang tawag dito sa lakas ng pag-ihip at saka yung sa muscles din ng lips, yung pitches na makikreate ng isang brass instrument. Bukod pa sa meron silang tinatawag na valve sa mga instrument. Para yun yung tumutulong mag-adjust ng air na galing from their lips to vibrate para mag-produce at mag-create sila ng different tones and pitches. Ganon din sa brass. Well, yung sa woodwind, discuss ko na rin. Sa kanila naman, they have what we call yung reed. Yun yung sobrang nipes na wood. Parang it's made of cane daw parang ganun. So, ang tawag nila doon yung kanya. Sobrang nipis siya. Tapos yun yung nakakapit doon sa mouthpiece. Kasi yung sa brass, ang mouthpiece niya, kung makita niyo, para lang siyang, parang cup na pag ganun. Yes. So, diretso yun sa lips kaya yung nagkakaproduce ng sound, nagka-vibrate. Whereas sa reeds kasi, sa woodwind, yung reed, kinakabit yun sa mouthpiece. So, parang nag-resonate siya against each other. Yes. Yun yung nag-create ng sound naman sa woodwind. Bukod sa, kung yung brass, may tinatawag na valve, yung na-mention natin kanina. Sa woodwinds naman, mayroon tayong mga keys. Yun yung mga bilog-bilog. Yun naman, meron siyang different combination na kailangan mong aralin para doon mag-create naman ng different pitch din. Hindi lang sa lips, kasi sa brass, more of sa lips talaga Sa woodwind, meron tayong keys na ginagamit para different yung mapoproduce mo na pitch or tone. Ana, curious lang ako. Mahirap ba siya? Kasi, syempre, usually, di ba, sa lips, di ba, tsaka dapat ba kailangan ready marami yung hangin. Kumbaga, hindi po pwede dito yung may asthma o may hika. Tama ba? Sabi nila, I'm not sure if may nagsabi lang naman sa akin nung araw na isa ko nakilala kasi na pinag-aral siya ng instrumento, woodwind in particular, kasi may hika daw siya ng bata. So parang para daw practice siya nung yung correct breathing. So parang gano'n yung sinabi pero I'm not sure if it's accurate. Baka siguro kasi matutulungan siya on how to properly. Nakatulong. Magandang yan. Magandang
Opo, magandang topic yan, Ana, no? Parang Mm. siguro tingnan natin. Parang one time siguro ano ba nakatulong yung mga wind wind instruments instruments. sa mga taong Oo. asthmatic, no? Yes. Baka Oo. dapat yun ang pinag-aralan ng instrument. Well, anyway, ang sarap po ng ating kwentuhan at syempre magbabalik tayo with Ana tutugtog later, Tita Opo. Arlene, ano? At Yes. as usual ay huhulaan ng mga team live chat. Team live chat lang ba? Tsaka tayo. Oo, sige. Oo. At syempre dahil very special yung ating guest ngayon ay tutugtog siya para sa atin ng kanyang favorite instrument. Yes. Ana, ready na Simulan kami. natin, Ana. Okay, Yan. Ready na po ba kayo? Siyempre, yung mga team live chat natin, ready na na ba? yan. Oo Ready naman. na Ready na yan. Ang giges lang nila, yung Title title ng song. lang. Oo. Okay, let's Oo. go, Ana. Alam na nila siguro. Yun, parang gusto kong kantahin Ay, happy anniversary po sa inyo. Yes. At Oy, sabi ni Kamatong Laksom, nananalig ayun, din. talaga namang very active ang ating team live chat, Tita Arlene, ano? Next song po tayo. Next song na tayo, Kaana. Yun. So, Parang alam ko rin yun. Alam natin Alam yan. natin yan at inaawit yan ng Iglesia ni Cristo Sanctuary Choir. Hello po, Ayan. INC Sanctuary Choir. Tingnan natin kung mahuhulaan nila. Oy, meron pang ano. Ayun na, may nakahula na, si Kamar. Ay, syempre, tinutugtog ni Kamar yan. Kamar, maraming salamat po. Ano hula ni Kamar? Sabi muna ni Delia Bar. Titigil ang galing ni Kaana. ito. Naging anthem na to. Palakpakan natin ng Team Light Chat at syempre si Kaana again, no, for talaga namang showcasing her talent, no. Hindi lahat kaya yun eh, Tita Arlene. Ako hindi ko rin kaya yun. Hindi ko kaya yun, At inaaral yan, Tita Arlene. Ayun.